Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan niyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Are you sure? Tanong ko kay Emmanuel habang ka-video call ito at nagsisimula na akong mag-ayos habang kausap ito. Yes, isama mo ang mga bodyguard mo. Bili nito. Ako ang inutusan niyang humarap kay Daniel. Abala pa ito sa isang negosyo na inaayos ito kasama ang mga kaibigan nito. Stand up, utos ito sa akin kaya mabilis akong tumayo. Umikot ako para ipakita ang kabuuan ng damit ko. Too much skin. Reklamo nito na ikinatawa ko. Hindi ako mukhang makikipag-meeting. Mukha akong may date. Sinadya ko talagang ganito ang suotin ko para sa plano ko later. May coat naman ako. Pagdadahilan ko rito. Kahit naman may side comment ito regarding sa suot ko, ay malaki naman ang tiwala nito sa akin. Parang hindi naman meeting ang dadaluhan mo. Nakahiga na ito sa kama niya at mukhang plano ng matulog. Pero naisip pa rin akong tawagan. Mukha ring pagod na pagod pero sadyang naglaan pa ng oras para makausap ako. Well, bagay ba? Bahagya pa akong lumiyad dahilan para magreklamo na naman ito. Mababa ang neckline kaya naman kita ang ibabaw ng dibdib ko pati na ang cleavage. Bagay sa mga mata ko. Seryosong ani nito na malakas kong ikinatawa. Crazy! Umuwi ka na rito, miss na kita. Totoo naman, iba pa rin ang presensya nito sa tabi ko kaysa puro video ko lang. Naging matalik kaming magkaibigan at perfect tandem sa negosyo, kaya nakakamiss din ang presensya nito sa tabi ko. Malapit na akong matapos dito, uuwi rin agad ako dyan. Okay, ingat ka, aalis na ako. Ingat Isabela. May narinig pa ako sa background nito na niyayaya na itong umalis. Pero hindi ko nagaanong pinansin. Seryosong nagbilin lang ito bago pinutol ang tawag. Sumeryoso ang ekspresyon ng mukha ko, saka pinagmasdan ang sarili sa salamin. Sila dapat ang mag-ingat sa akin. Nasaan ka na? Ano bang klaseng meeting yan? At kailangan pang gabi mo i-schedule? Dinig kong tanong ni Katrina. Naka-loudspeaker kasi ang phone ni Daniel habang abala ito sa laptop. Mukhang inihahanda ang presentasyon nito sa akin. Humakbang ako palapit. Walang pakaalam kung marinig ni Katrina ang boses ko. Good evening, Mr. Montenegro. Mabilis na dinampot ni Daniel ang phone niya at tinapos ang tawag. Agad ito naglahad ng kamay sa akin. Good evening, Isabela. Call me Mrs. Alvarez. Strict ang utos ko rito. Sorry, tipid na sagot nito. Saka imunestra ang upuan. Pag upo ko, ay agad ko ring tinanggal ang coat ko. Agad nakuha nun ang atensyon ng lalaki. Mamatay ka sa pag-overthink, Katrina. Wala akong pakialam. Danasin mo yung mga naranasan ng mga babaeng katulad ko na niloko at pinagtaksila ng asawa. Let's start? Tanong ko rito. Baka gusto mo munang kumain. Nag-aalang ang ani ng lalaki. No need. Nandito ako para sa presentasyon mo. Hindi kasi available ang asawa ko. Bahagya akong lumapit sa table. Automatic na sumunod ang tingin ni Daniel sa dibdib ko na ikinangisi ko. Baka naman matunaw na yan sa paraan ng pagtitig mo. Naglalaro ng ngiti sa labing ani ko rito. Mabilis itong nag-iwas ng tingin. Pinagmasdan ko kung paano siya mailang sa bawat titig at ngiti ko, pati ang mariing paglunok niya at marahas na paghinga. Pwede na tayo magsimula. Malambing ang tinig na ani ko rito, habang sa ilalim ng mesa, nagsimulang maglandas ang paa ko sa binti nito. Muli itong napaayos ng upo at tumikim. Let's start. Halatang apektado ito sa ginawa ko sa kanya. I like you. Malambing ang tinig na ani ko rito. What? Kahit hindi ko pakinggan ang presentasyon mo, alam kong perfect na yan. Pero alam kong professional ka when it comes to business. So go on. Saka ako tumigil at sumandal sa upuan.
Sumeryoso na rin ang ekspresyon ng mukha nito at nagsimulang mag-present. Pasimpleng ikinabit ko ang listening device sa ilalim ng table. Nakinig ako sa mga paliwanag nito. Maganda naman sana ang plano nito, kaso may nakita agad akong buta sa proposal na to na big no-no sa principal ni Emmanuel pagdating sa negosyo. Nang makakuha ako ng pagkakataon na magpaalam para magtungo sa banyo, ay mabilis kong kinuha ang opportunity na iyon. I think gusto ka niya. Nasa tinig ni Daniel ang kahambugan. Hindi naman ako dumiretso sa banyo. Naghanap lang ako ng magandang pwesto upang makinig sa kanya. Douglas, siguradong sigurado ako. Para lang siyang si Katrina na hindi lang agad nagsabing type ako. Idinaan lang ako sa galawan nila. Tumawa ito. I'm sure na makukuha ko ang project na to at pwede ko ring makuha ang asawa ni Emmanuel. Tumawa ang mga ito. Lumabas na ako sa pinagkukublian at saka dinampot ang wine sa katabing table. Walang pag-aalin lang ang ibinuhos iyon kay Daniel. Nagulat pa ito dahil sa biglaang pagsulpot ko. Mrs. Alvarez? Next time na lang tayo mag-usap kapag hindi ka nahambog. Kalmadong ani ko rito. Dinampot ko ang gamit saka pasimpleng kinuha ang listening device na idinikit ko sa table saka iniwan na ito. Nagkukumahog na iniligpit din ito ang gamit at humabol sa akin. Mrs. Alvarez, nakasakay na ako sa kotse na makahabol ito. Ibinaba ko lang ang bintana ng sasakyan at cold itong tiningnan. I'm sorry, akala ko kasi. Akala mo ano, na-type kita? Hindi ito nakasagot sa tanong ko. Well, I told you I like you. Pero hindi like na iniisip mo. Parang lumagpas ka ata sa linya. I'm sorry. Sinulyapan ko ang mga tauhan na alam kong nakikinig. Pero ayos lang naman kung narito ang mga ito. Kung talagang seryoso ka sa pagsusorry mo, pwede mo ba akong samahan? Biglang nagbago ang tono ng boses na tanong ko rito. Saan? Tanong nito. Nasaan ka na ba? Pinag-aalala mo naman ako ng sobra. Humihikbing wika ni Katrina. Sinulyapan ko ang lasing na lalaki na nakayukyok sa bar counter. Tulog na ito sa labis na kalasingan. Huminga muna ako ng malalim. Katrina, it's me. Panimula ko rito. Isabella? Takang ani ng babae nang makilala nito ang boses ko. Yes, ako nga. Bakit nasa iyo ang phone ng asawa ko? Ako kasi yung kamiting niya kanina. After ng meeting, nagkayayaan na magpunta rito sa bar. Pwede mo ba siyang sunduin? Medyo inartehan pa ang tinig para lalo itong mabwisit. Wow! Yes, wow! Kababae mong tao, nakuha mo pang yayay na lalaking may asawa na para mag-inom? Nag-iisip ka ba? O sadyang malandi ka lang talaga? Bahagya akong bumungis-ngis. Malandi? Gusto ko lang namang uminom Nagpaalam naman ako sa asawa ko Gatong ko para mas lalo itong mabwisit. Saang bar ba yan? Pupuntahan ko ang asawa ko. Gigil na ani nito. Mabilis ko namang sinabi ang bar na kinaroroonan namin. Saka ko pinutol ang tawag. Bahagya akong natawa. Mukhang magpatetik ang mga ginagawa kong move gayon. Simula pa lang naman ito. Gusto ko munang baliwin si Katrina the way ng ginawa niya sa akin noon. Yung mapapatulala ka na lang. Mapapaisip kung anong ginagawa ng asawa mo, kung naglolo ko na naman ba. Gusto kong iparanas sa kanya yung naranasan ko noon. Daniel, bahagya ko itong niyugyog. Carmela, lasing na wika ni Daniel. Bumalik ka na sa akin, baby. Hinuli nito ang mga palad ko. Lasing na lasing talaga to. Naging gago ako, oo. Gusto ko mang ayusin yung gulong ginawa ko. Pero hindi ako binigyan ng pagkakataon ni Katrina. Sabi niya sisiraan niya ang pagsasama natin. Sabi niya ilalayo ka niya sa akin. Mahal na mahal kita, Carmela. Umiiyak na ito ngayon. Hindi ko maiwasang manigas sa pagkakaupo habang pinakikinggan ito. Sinubukan ko siyang iwasan. Pero ikaw rin naman ang isang reason kung bakit ako tuluyang nilamon ng tukso. Gusto ko sa akin lang ang buong atensyon mo at oras mo. Pero pinagtulakan mo ako sa kanya. Siya, pinaramdam niya sa akin yung buong pagmamahal niya. Pero ikaw,
Sa tuwing nakikiusap kong samahan ko si Katrina, mas nadama ko na wala akong halaga sa'yo. Umiiyak na talaga to. Gusto kong iikot sa'yo lang ang mundo ko, pero simula nang dumating sa buhay natin si Katrina, naramdaman ko na kahit anong effort ko, kailangan kong makihati sa kanya pagdating sa atensyon mo. Hindi ko na iparamdam sa'yo noon na mahal kita. Mahal na mahal kita hanggang ngayon. Ang laki ng kasalanan ko sa'yo. Hindi iyon mababayaran ng sorry lang. Pero please, bumalik ka na sa'kin. Nagmamakaawa na tinig na ani nito. Daniel! Luha ang ani ni Katrina. Pinalipad ba nito ang sasakyan para lang agad na makarating dito? Nakapanjama lang ang t-shirt ito. Narinig dito ang lahat ng mga binitawang salita ng lalaki. Kaya nga hindi na ako nagulat nang pumatak ang luha nito. Mabilis kong binawi ang palad kong hawak niya. Mukhang lasing na talaga kung ano-ano kasing sinasabi niya. Napagkamala na naman akong si Carmela. Mukhang mahal pa ng asawa mo ang ex-wife niya. Naiiling na ani ko kay Katrina. Advice ko sa'yo, galingan mo para hindi siya humanap ng iba. Sabay tapik sa balikat ni Katrina. Pinaglalaroan mo ba kami? Seryosong ani nito. Ano namang laro ang nasa isip mo? Hindi ka pa ba tapos mag-imbestiga? Feeling mo ba ay pinag-aaksayahan kita ng oras? Kung maglaro man ako, baka isunod ko ang asawa mo. So please, rendahan mong mabuti. Mukhang madali lang agawin dahil kamukha ko ang ex-wife niya. Bumungis-ngis pa ako sa kabinangga ang balikat nito at nilagpasan. Nang makauwi ako sa bahay, ay hindi agad ako nagpalit. Binuksan ko ang laptop ko at nag-antabay sa pag-uwi ni Daniel at Katrina. May access na ako sa CCTV nila, kaya naman confident akong makakapagmatsyag. Nakita ko ang pagpasok ni Katrina na hirap sa pag-alalay kay Daniel. Nang makarating sa couch, ay itinulak ni Katrina si Daniel sa upuan. Saka sunod-sunod itong sinampal. Galit na galit sa lasing na lalaki na hindi man lang magawang protektahan ang sarili. Ginawa ko na ang lahat. Minahal kita kahit nasaktan ko ng sobra ang kapatid ko. Alam mo kung paano halos masira ang buhay ko dahil sa naging relasyon natin. Pero bakit hindi ka pa rin mapirmi sa akin? Muli nitong sinampal si Daniel na pakunot-kunot lang ang noo. Hinding-hindi talaga mapipirmi sa'yo ang taong sa simula pa lang ay hindi naman sa'yo. Usal ko habang pinapanood kung paano umatungal si Katrina. Daniel, parang awa mo na. Kami na lang ni Baby Blue. Kami na lang please. Pagmamakaawa nito, saka sinapo ang pisngi ni Daniel at kinayumos ito ng halik. Ito na naman si Katrina. Nagpapakapatetik. Sa bagay, sa ganitong bagay lang naman siya magaling. Ang gamitin ng katawan niya para makuha niya ang gusto niya. Akma ko nang isasara ang pinapanood ko nang waring natauhan si Daniel. Carmela, mahal ko. Parang sampal iyon kay Katrina na waring naitulos sa ibabaw ni Daniel. Pero mabilis ding natauhan saka mas lalong nagalit na pinalo ng pinalo ang dibdib ng lalaki. Ako yung nandito. Puro ka na lang, Carmela. Ako yung nag-aalala sa'yo. Ako yung ang daming itinapon na opportunities para manatili sa tabi mo. Pero anong ginagawa mo sa akin? Inuunti-unti mo akong sinasagad sa mga simpleng salita at action mo. Ang sama mo masyado, Daniel. Ang sama mo naman sa akin. Iyak na ani nito. She deserved it. Lahat ng action ay may kaakibat na consequences. At ngayon, inaani na ni Katrina ang lahat ng iyon. Hindi ako papayag na matalo na naman ako. Akin ka lang, Daniel. Simulat sa pool, akin ka lang. Hindi ka makukuha ng babaeng yon sa akin. Tuluyan ko nang isinarado ang laptop ko. Saka nagpas siyang magtungo sa banyo para magbabad ng katawan sa bathtub. Uminom din naman ako kanina, kaya nakaramdam ako ng mainit na pakiramdam sa katawan ko. Kailangan kong ibabad iyon para kumalma ako. Dahil na rin sa tama ng alak, pakiramdam ko ay hinihila ako ng antok ko. Narinig ko pa ang pagbukas ng banyo at pagsarado noon. Nakapikit na ako, kahit ang pagsampa ng taong pumasok sa banyo sa bathtub na kinaroroonan ko. Emmanuel? Bulong ko habang nakapikit pa rin. I'm here, bulong nito.
Nananaginip na ba agad ako? Pakiramdam ko kasi ay totoong-totoo lalo na nawaring umangat ako at pumaibabaw sa matigas at mainit na katawan. Saka ako mahigpit na niyakap. Umikot ako upang isubsob ang mukha sa matigas sa dibdib. Hindi na muna ako uulit sa pag-inom dahil hindi pa rin maganda ang tama ng alak sa katawan ko. Nagising akong katabi ko si Emmanuel sa kama. Suot ko ang isa kong paboritong t-shirt nito. Hindi na ako nagulat nang magkatabi kami. Noong panahong hirap na hirap ako, ay ito ang sandalan ko. Malaki ang ambag na lalaki sa kung sino at kung ano ang narating ko ngayon. Nangulumbaba ako. Ang siko ay nakatukod sa dibdib nito. Morning. Paos ang tinig na ani ko rito nang magbulat ito ng mga mata. Halatang inaantok pa. Good morning. Kinabig nito ang bato ko at hinalikan ako sa noo. Tara na, mag-jogging tayo. Nakangising ani ko rito. Sunod kong target ay pasukin ang mismong bahay ni Daniel at Katrina, hindi bilang akyat bahay. I want to sleep. Antok pang ani nito. Mukhang napagod sa biyahe niya. Muli itong pumikit na plano pa atang itulog talaga ulit. Hindi ako sumagot, kaya napamulat na ito ng maayos. Napangisi ako. Gising ka na. Nakangising ani ko rito. You tricking me. Akala ko galit ka kaya hindi ka sumagot. Bumungis-ngis ako at nagkibit balikat. Madalas ko itong gawin sa kanya. Antukin kasi ito lalo na kapag may mahabang biyahe itong sinagupa. Tara na, malay mo, maabutan natin sila. Udyo ko, saka lang ito kumilos para maghanda. Isang kanto lang naman ang pagitan ng bahay namin ni Emmanuel sa bahay ni Katrina at Daniel. Kaya naman, hindi pa man tumatagal sa pagtakbo ay narating na namin ang street nila. Medyo nag-stretching pa muna ako at pasimpleng sumilip. Saka muli kaming tumakbo ni Emmanuel. Sa pangalawang pag-ikot ay nakita naming lumabas na ang mag-asawa at mukhang planong mag-jogging rin. Hi Katrina! Magiliw na bati ko sa babae na agad namang sumimangot. Good morning Mr. Alvarez! Bati ni Daniel sa asawa ko. Good morning! Seryosong tugon ni Emmanuel na inakbayan ako. Territorial ang dating ng ginawa nito. Samantalang si Trina ay nakakapit sa damit ni Daniel. What happened to your face? Lasing na lasing ka kagabi. Nag-away ba kayong mag-asawa? Concern na tanong ko. No, of course not. Wala kaming dahilan para mag-away. Maagap na wika ni Katrina. That's good. Akala ko naman kasi ay magagalit ka. Nahusayan kasi ako sa asawa mo sa presentasyon, kaya naman inimbitahan ko siyang uminom. Nagustuhan mo ang presentasyon niya? Tanong ni Emmanuel sa akin. Topic na namin kanina habang tumatakbo kami ang bagay na yon. Narinig na lahat ni Emmanuel ang mga side comment ko regarding sa presentasyon na sa totoo lang ay narinig ko naman noong dumalo ako sa board meeting nila Emmanuel noong nakaraan. Hindi ko nga sure kung bakit na-discuss na sa board tapos nag-present pa sa akin si Daniel. Siguro ay tatanungin ko na lang si Emmanuel mamaya. Oo, nagustuhan ko. May ilang dapat na ayusin pero pwede naman naming pag-usapan ni Daniel kung ano yun. Makahulugang ngiti ako sa lalaki. Kahit pa nakatitig si Trina sa akin. Nakakuyom ang pala dito na bahagya kong ipinagdiwang. Takot mag-react dahil kaharap namin si Emmanuel. Takot sigurong makagawa ng maling hakbang na pwedeng makaapekto sa negosyo ng mga ito. I trust you, wife. Si Isabella na lang ang magkocontact sa iyo regarding sa proposal mo na ito. Thank you. Ang ganda naman ng bahay nyo. Pag-iiba ko ng usapan. Gusto nyo ba munang pumasok? Offer ni Daniel na ikinangiti ko. Pwede? Let's go, hubby. Hinila ko na si Emmanuel dahil baka magbago pa ang isip nito. Wala namang nagawa ang dalawa kundi sumunod sa amin ni Emmanuel papasok sa kanilang bahay. Trina, pwede bang ipaghanda mo sila ng maiinom? Tanong ni Daniel sa asawa niya na kanina pa akong tiyak na labag sa loob ang pag-alok na pumasok muna kami. Samahan na kita? Offer ko kay Trina. Napatingin pa ito sa asawa ko nang umiti lang naman. Sige, sumunod na ako rito habang si Daniel at Emmanuel ay naiwan sa kanilang sala.
Alam mo bang malaki ang pwedeng maiambag ng asawa ko sa negosyo ninyo? Panimula ko, habang ito ay kumukuha ng baso. Hindi ito nagkomento. Nakadepende sa ugali mo ang magiging sagot namin ng asawa ko regarding sa proposal ni Daniel. Natigilan ito, sabay tingin sa akin. Pwedeng sabihin ko na ibasura iyon dahil ma-attitude ka, or pwedeng i-accept namin yon dahil inayos mo ang ugali mo. Ikaw itong hindi tumitigil. Bakit kailangan mo pang pumasok dito sa pamamahay ko? Alam mo yung ginawa mo kagabi? Foul yon dahil alam mong may asawa yung taong niyaya mo sa bar. Foul? Nag-inom lang naman kami ah. Hindi ko na kontrolado pa kung ano ang sasabihin ng taong niyaya ko. Baka naman kasi marumi lang ang iniisip mo. Bothered ka? Tanong ko na umupo pa sa bakanteng upuan. Hindi pa rin yun tama. Huwag kang mag-alala. Next time, magpapaalam ako sa'yo. Gigil na inilapag nito ang baso. Buti na lang, hindi iyon nabasag. Nang-iinis ka ba? Tanong nito na humarap na sa akin. Well, hindi naman. Tumawa pa ako. Sa totoo lang, ako nga itong naiinis kasi ganyan ka kung trumato sa kapwa mo. Parang pumipitik tuloy sa utak ko ang inuutusan akong ilagay ka sa tamang lugar para makilala mo kung sino ba ang binabangga mo. Mabilis itong lumapit, dala ang patalim na kinuha nito sa lagayan. What? Sasaksakin mo ako? Masyado ka namang mababa sa lagay na yan. Ang cheap naman. Go on, saksakin mo ako. Kapag ginalit niyo ang asawa ko, ay baka sa kangkungan kayo pulutin. Sinasagad mo ang pasensya ko. Dahil may backup ka, sino ba kayo na bigla na lang sumulpot sa buhay namin at nanggugulo? Girl, magulo na ang buhay nyo, sabi ng isa sa member ng homeowners. Homewrecker ka raw. Sabay tawang nakakaloko. Nabitawan nito ang patalim. Pasensya na ha, nabinggit lang naman sa akin. Sa lahat pa naman ng ayaw ko, yung naninira ng pamilya. Sinungaling sila. Giit nito. Inayos ko ang damit kong nalukot. Really? Nabanggit din niya na si Carmela nga ang dating asawa ni Daniel na nagkataong kamukha ko ang inagawan mo. Bakit naman inagawan mo ng asawa? Wala kang alam. Muli nitong hinaklit ang damit ko sa labis na gigil. Pero may alam ako na sa tingin ko ay dapat mong malaman. Mukhang dahil kamukha ko ang dating asawa ni Daniel, ay waring nakukuha ko ang atensyon niya. At gustong-gusto mo naman, malandi ka. Naluluhang ani nito. Hindi ko naman siya type, pero sa ginagawa mo sa akin, ay pwede ko naman pag-isipan. Nakangising ani ko rito. Papatayin kita. Gigil na ani nito na napahikbi na sa labis na galit. Kaya mo ba? Kaya mo bang banggain ng isang Isabela Alvarez? Kaya mo rin bang harapin ang galit ng isang Emmanuel Alvarez? Tinanggal ko ang kamay nitong mahigpit na nakahawak sa damit ko. Be good, Katrina. Be good ka. Dapat sa akin para hindi ko gawin ang bagay na kinatatakutan mo. Humalakhak pa ako sabay tayo. Hintayin ka na lang namin sa labas. Pagbalik ko ay inabutan kong seryosong nag-uusap si Daniel at Emmanuel. Babe, inimbitahan niya ako mag-dinner daw tayo dito later. Wika ni Emmanuel na tinapang upuan sa tabi nito at umupo ako roon. Talaga? Nice. Ayos lang naman sa akin. Lumabas si Katrina na hindi mahahalatang umiyak ito sa kusina. Ang sipag ng asawa mo, Daniel. Habi, sorry kung hindi ako masipag sa kusina. Malambing na ani ko kay Emmanuel. Hindi naman kasi sa pangkusina ang galing mo. Natatawang wika ni Emmanuel na ikinatawa ko na rin. Alam kong sa business ang tinutukoy nito, pero tiyak na iba ang niisip ng dalawang nakaharap namin. Inimbitahan ko sila dito mag-dinner mamaya. Alam kong hindi masaya si Katrina sa narinig, pero tumangu-tangu ito. Di ba mamaya rin pupunta ang mga kaibigan mo? Tanong ni Katrina rito. Oo nga pala, pero hindi ko sure kung makakarating si Kenneth. Alam mo naman na may pinagdaraanan iyon at si Emily. Kahit mahina lang ang pagkakasabi ni Daniel, ay narinig pa rin naman namin. Gusto ko sanang sabihing ako ang dahilan, pero ipinagdiwang ko na lang iyon ng tahimik. Maaasahan niyo ang pagpunta namin. Ngiti-ngiti na ani ko, saka ako inakbayan ni Emmanuel.
Hindi man lang pinagtuunan ng pansin ang inihanda ni Katrina. Uminom muna kayo, alok ni Daniel, pero umiling si Emmanuel. Hindi umiinom ng ganyan si Isabela. Oh, I'm sorry. Trina, dapat nagtanong ka. It's okay. Mabilis na sagot ko. Natapos ang usapan hanggang sa makapagpaalam kami sa mga ito na hindi magawang ngumiti ni Trina. Hindi ata nagustuhan na pinagsabihan ito ng asawa sa harap namin. Anong iniisip mo? Tanong ni Emmanuel sa akin. Nagpatuloy kami sa pagja-jogging. Agad nitong napansin ang pananahimik ko. Kilalang kilala talaga ako nito. Nag-iisip ako ng dapat gawin mamaya. Meron na ba? Tanong nito. Umiling ako at bumuntong hininga. Siguro mag-o-observe na lang muna. Honest na tugon ko rito. Okay, kapag may naisip ka sabihin mo lang agad ako para naman matulungan kita. Kung ano man ang gagawin ko later, siguro ipanoorin mo na lang. Confident na sagot ko rito. Tumigil kami sa pagtakbo. Umakbay ito sa akin habang umiinom ako ng tubig. Emmanuel, may isang bagay lang na bumabagabag sa akin. Seryosong ani ko rito. Ano yun? Marahan na lang ang paglalakad naming dalawa. Yun tungkol kay Baby Blue. Yung anak nila? Tanging ani nito. Tumango ako rito. Anong tungkol sa bata? Hindi kasi talaga nila kamukha. Pero buntis si Katrina nung nawala ka, di ba? Oo, pero hindi ako mapakali sa kaiisip. Need help? Alam kong busy ka. Ako na ang bahala para masagot ang mga nasa isip ko. Are you sure? Paniniguro nito sa akin. Oo, thank you. Tinanggal ko ang pagkaakbay nito sa akin. Saka ko hinawakan ng kamay niya at magka-holding hands kaming umuwi sa mansyon. Pagdating namin doon ay inabutan namin ng mga tauhan na abala sa gawain. Kaysa tumambay sa sala, nagpasya kaming umakyat na muna sa silid at tapusin ang mga trabahong naghihintay sa table namin. Kahit rest day, may trabaho pa rin na kailangang harapin. Hindi ibig sabihin na marami ka ng pera ay marami ka na ring oras. Para manatili na marami kang pera, kailangang tuloy-tuloy ang trabaho. Iyon ang natutunan ko kay Emmanuel. Nang makapasok ito sa secret room, ay nagpasya akong mag-shower muna. Hindi nagtagal, kumakatok na ang lalaki. Mabilis kong binalot ng robe ang hubad kong katawan at binuksan ang pintuan. Bakit? Takang ani ko rito. Iniangat nito ang cellphone kong hawak nito. Sino to? Takang ani ko nang makitang sinagot na nito ang tawag. Yves Villanueva. Tugon nito na ikinatigil ko. Ni-loudspeaker ni Emmanuel para sa akin. Anak, alam kong ikaw yan. Pwede ba tayo mag-usap? Umiiyak na tanong nito. At tumatik na ng gilid ang luha ko nang marinig ko ang desperadong tinig nito. Isa ka na naman ba sa manggigiit na ako si Carmela? I'm Isabela Alvarez. Itigil niyo nga ang panggugulo sa akin dahil nakakaubos kayo lahat ng pasensya. Ginagap ni Emmanuel ang palad kong ngayon ay nanginginig na. Galit ka lang anak. Ilang taon na ang nakalipas. Subukan na lang nating magpatawad. Mas lalong nabuhay ang galit na nararamdaman ko rito. Magpatawad. Isang malaking salita na hindi ko magagawa kahit sa kanila mismo na magulang ko. You know what? Baka isa ka rin sa may kasalanan kung bakit nawala ang anak ninyo. Kaya mo bang patawarin ang sarili mo? O dapat sabihin mo na lang din na mag-move on ka na lang? Sana naman ito na ang una at huling gagambalain niyo ako. Habi, dapat hindi mo sinasagot ang mga ganitong tawag. Tiyak na sa susunod dyan, manlilimos na sila, hihingi ng kung ano-anong tulong, magiging abusado. Noted, tugon ni Emmanuel. Alam kong narinig ni Dad ang sinabi ko. Well, sinadya ko naman talagang marinig nito iyon. Tiyak na tatanim sa isipan nito na kung ako si Carmela ay malabong magsalita ng ganoon.